Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magkakaibigang nag-hire na magician para mag-perform sa kanilang inuman, kinaaliwan ng netizens. Bulaklak ni Rafflesia muling natuklasan sa isang kagubatan sa Bulacan. Filipino filmmaker Tonet Hadaone nag-viral matapos ibahagi ang karanasan sa mabilis na magpatakbo na ride-hailing app driver. Remix version ng Lupang Hinirang na pinatugtog sa isang rave party, viral. NHCP kinundena ang insidente. Senator Ejercito umapela kay Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag munang tanggapin ng sahod sa gitna ng patuloy nitong hindi pagpasok sa Senado. Lalaki pumaslang ng aso sa Pasig, tumalon sa maruming kanal at nagtago upang maiwasan ang mga otoridad. Harry Styles napaulat na engage kay Zoe Kravitz at Blackpink Jisoo. Ginawaran ng Rising Star Award sa Cannes International Series Festival. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, pwede maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera na DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, hanggang saan nga ba aabot ang trip ninyong magkakaibigan? Madalas makikita ang mga clown at magician sa mga kids' birthday party. Bit-bit ang kanilang mga nakakaaliw na costume, tricks at jokes na bentang-benta sa mga chikiting. Pero paano na lang kung ang mga nag-hire ay grupo ng mga lalaki na may edad para i-entertain sila sa gitna ng kanilang inuman? Bagay na kinaaliwan naman ng mga netizen. Ang mga nangyari, panoorin sa report ni James Galangue. Nakagawian na sa Pilipinas na mag-imbita ng clown o magician para magpasaya at magpamangha sa mga kids' birthday party, mapasagilid man ng kalsada o maski sa loob lamang ng bahay. Ito ay dahil sa madaling makuha ang kiliti ng mga chikiting dahil sa nakatutuwa nilang personalidad at ituturing natin bilang isang hashtag unforgettable childhood moments. Pero, sino mag-aakala ng pagpapasaya ng clown o magician ay applicable rin pala para sa mga matatanda? Isang magbabarkada kasi ang biglaang nag-hire ng isang clown sa kalagitnaan ng kanilang inuman. Amin tayong ina! Mahal namin siya! Mula ng mabiyuda sa tatlo kong papa, pati maging ama, ay pinapilan ko na sa anak kong sandusena, Diyos ko po. Sa video, makikitang tuwang-tuwa pang magkakaibigan sinasabing magic exhibition. Kahit ang mga netizen, mapapasabi na lamang na malakas ang trip ng magkakaibigang ito, habang para naman sa ilan ay para bang hashtag healing their inner child ang peg. Samantala, sa kabila nito, marami naman ang humanga sa magician na hindi na isinantabi ang magiging audience para lamang kumita ng pera at may pangtusto sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang nakatutuwang video na yan, humakot na mahigit 1.7 million views at mahigit 186,000 heart reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, muling namataan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa kabundukan sa DRT sa Bulacan ang isang rare flower na Rafflesia. Ang panibagong rare sighting ng pinakamalaking bulaklak sa mundo, silipin sa report na ito. Muling natuklasan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Senro Baliwag ang bihira at pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo, ang Rafflesia lagaske. Natagpuan ito sa kabundukan ng Sapang Bulak at Kabayunan sa Doña Remedios Trinidad o DRT sa Bulacan.
Ayon sa pamunuan ng Senro Baliwag at Local Environment Office sa bayan, 2 taon na ang nakalipas matapos ang unang rare sightings at documentation ng naturang bulaklak sa Barangay Kalawakan noong 2022. Naitala ang Rafflesia sa Forest Assessment mula April 14 to 16 at may sukat na humigit kumulang 17 centimeters. Ayon sa DNR, mahalaga ang pagkakatuklas na ito dahil ipinapakita nito ang mayaman at magandang kondisyon ng kagubatan, gayon din ang kahalagahan na mas pahalaga na tingatan ang ating kalikasan at ang lugar. Samantala, bagamat lumalago ang interes sa ecotourism, pinag-aaralan pa ngayon ng mga opisyal kung bubuksan ba ito sa publiko upang maprotektahan ang sensitibong tirahan ng naturang bulaklak. Ang Rafflesia ay endemic sa Luzon o dito lang ito matatagpuan. Tinatawag rin itong corpse flower dahil sa amoy nitong parang nabubulok na halaman. Ginagamit ito ang amoy para makapang-akit ng insekto na tumutulong sa pulinasyon ng bulaklak. Sensitibo rin ito sa pagbabago ng kapaligiran kaya mahalaga na pangalagaan ng kagubatan sa DRT upang mapanatili ang buhay ng ganitong uri ng halaman. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, viral ang ibinahaging karanasan ng Filipino filmmaker na si Tonette Hadaune sa nasakyan nitong ride-hailing car. Aminadong direktor na nag-request itong bilisan ni Kuyang driver ang pagmamaneho. Pero hindi niya inakala kung gaano nito kabilis pinatakbo ang sasakyan. Ang mga pangyayari ihahatid ni Mili Borja. Nagbigay aliw sa netizens ang Filipino filmmaker na si Antoinette Hadaune matapos ibahagi ang kanyang karanasan sa isang ride-hailing app driver habang papunta sa airport. Sa kanyang post sa Threads, ikinuwento ng direktor na nakiusap siya sa driver na bilisan ng biyahe dahil baka mahuli siya sa kanyang flight. Ngunit sa halip na simpleng pagbilis, ikinagulat umano niya ang naging takbo ng sasakyan. Umani ng mahigit 400 likes at dosen-dosen ng comment ang kanyang post kung saan marami ang nakarelate at natawa sa kanyang karanasan. Nagbiro pa ang ilang netizen na tila literal na sineryoso ng driver ang kanyang pakiusap, habang ang iba ay nagbanggit ng kasabihang "Be careful what you wish for." Pinaalalahanan naman ng mga pasahero na dumating ng maaga sa airport upang maiwasan ang pagmamadali, lalo na't may mga proseso tulad ng check-in, security checks at posibleng trapiko. Samantala, patuloy ding pinapaalalahanan ng mga ride-hailing driver na panatilihin ng maingat at ligtas na pagmamaneho para sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para sa ating susunod na kwento, kumakalat ngayon sa social media ang video na isang rave party kung saan pinatugtog ang Lupang Hinirang na naka-remix version. Inulan nito ng pagbatikos online dahil bukod sa kawalan ng respeto sa pambansang awit, ay ipinagbabawal din ito sa batas. Habang ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ay kinondena rin ang naturang insidente. Narito ang report ni Dustin Bayo. Kinondena ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang viral video na paggamit ng pambansang awit ng bansa bilang isa sa mapang-aliw sa isang rave party. Nagugat ito sa pagkalat online kung saan maririnig ng remix ng Lupang Hinirang sa pampaliw sa mga party-goer. Nakaabot ito sa NHCP at sinabi nangyari ito umano noong Disyembre nakarang taon sa bansang Amerika. Sa kabila ng tila paglabag ay hindi mo na makakagawa ng legal action ng komisyon dahil sa limitasyon ng ating domestic law. Kaya paalala nito lalo na sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na lalahanin na protektado sa ating batas ang ating mga pabansang sagisag gaya ng watawat, pabansang awit at ang sagisag ng Republika. Bagaman kinikilala nito ang iba't ibang forma ng pag-ibig sa bansa, ay payo nito na gawin ito ng may pag-iingat at nakaayon sa umiral na batas at pag-unawa sa kultura at tradisyon. Samantala ayon sa Republic Act No. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines na pinagbabawal ng pagbago sa original na bersyon ng pambansang awit, gayon din na gamitin ito para sa recreation at entertainment purposes. Ang mga ganitong uri ng paglabag ay maaaring maparusahan ng kulong o hindi naman ay multa na depende sa magiging hatol ng korte. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang may init na balita, nasaan ang bato? Sa gitna kasi ng patuloy nitong hindi pagpasok sa Senado, mismong kasamahanan nitong si Senator J.V. Ejercito ang umapela kay Senator Ronald Bato de la Rosa na wag nang tanggapin ang kanyang sahod. Giit ni Ejercito, tali pa rin ang kamay ng Senado na harangin ang sahod ng dating hepe ng pulisya dahil sa kawalan ng polisiya. Ang mga detalye alamin sa ulat na ito. Sa Facebook post na ito, isang matapang na apelang iniwan ni Senator J.V. Ejercito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na wag muna itong tumanggap ng sahod. Kaugnay pa rin ito ng tila pagtatago ng senador na hindi na pumasok sa opisina mula nang mapaulat na may arrest warrant na raw ito mula sa International Criminal Court noong Nobyembre. Tugon ito ni Ejercito sa panawagan na tanggalan ng sahod ang kanyang kapwa mambabatas, lalo't hindi naman ito pumapasok sa Senado. Kung si Juan de la Cruz nga raw ay nagtitiis sa no work no pay na sistema, mas lalong ganun din daw dapat kay De La Rosa na isa pa man ding public official. Talirin niya ang kanilang kamay upang agad aksyonan ng sigaw ng publiko dahil wala pang malinaw na batas o polisiya na magpaparusa sa isang senador sa hindi nito pagsipot sa opisina. Bagay na kinwestiyon at ikinababahala ng ilan, lalo't si Ejercito pa man din ang chairperson ng Senate Ethics Committee. Ang netizen ngang ito na ikumpara pa ang ginagawa ng dating PNP chief sa tila pagnanakaw umano sa taong bayan, pero sa legal na paraan. Una rito, isang civil society group na ang nagsampa ng ethics complaint laban kay De La Rosa. Sa ilalim ng Compensation and Position Classification Act of 1989, umaabot sa 300,000 piso ang buwan ng sahod ng isang senador, hiwalay pa sa allowances nito. Batay naman sa pinakahuling ulat, bagaman wala sa Senado, nananatiling operational ang opisina ni De La Rosa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang ating susunod na ulat. Matapos ang pagpaslang sa isang aso, tumalon sa isang maruming kanal ang isang lalaki at nagpakaduwag daw dahil sa pag-iwas sa mga otoridad sa Pasig City. Si Caramel ay isang stray dog na binawian ng buhay dahil kinagat umano ang nasabing lalaki. Ang naghihintay na parusa sa suspect, alamin sa ulat ni Mika Arial. Trahedya ang sinapit ng stray dog na si Caramel sa kamay ng isang lalaki sa Pasig matapos niya ito umanong kagatin. Ayon sa Facebook post ng Bataan Animal Welfare Society, sa ilalim ng kanilang Pasig City Animal Cruelty Thread, matapos paghampas-hampasin ng aso, hinatak ng suspect ang walang buhay nitong katawan at itinapon sa malapit na estero. Bagamat hindi binanggit ang mga detalye tungkol sa suspect, hindi pinalagpas ng nasabing non-government organization ang pagbabahagi ng impormasyon sa publiko ukol sa insidente. Matapang sa karumal-dumal na pagpapaslang pero duwag umano dahil tumalon pa sa maruming kanal upang maiwasan ang mga otoridad. Noong April 27 lamang nang isagawa ang unang preliminary investigation laban sa suspect, ngunit no-show ito. Sa kasalukuyan, naghihintay ang nasabing NGO ng susunod na abiso mula sa prosecutor ng Pasig upang umusad ang kaso. May posibilidad din na maglabas ng warrant of arrest kung patuloy na hindi haharap ang suspect sa investigasyon. Kaugnay nito, umani naman ang matinding reaksyon mula sa publiko ang insidente, lalo na pagdating sa pananagutan sa kasong animal cruelty. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, Directioners, soon to be groom ng English singer-songwriter na si Harry Styles. At kung K-pop naman ang pag-uusapan, very proud ang Blinks sa panibagong achievement na nakamit ni Blackpink Jisoo bilang isang aktres. Ang napaulat na engagement ng former One Direction member at Rising Star Award ni Jisoo sa Cannes series sa report ni Showbiz Angel.
After 8 months mula nang ma-link together, napaulat na engaged na ang former One Direction member na si Harry Styles sa aktres na si Zoe Kravitz. Sa report ng Page 6 sa People Magazine, kinumpirma raw ito ng couple sa ilang malalapit na kaibigan. Unang umugong ang espekulasyon tungkol sa engagement matapos mapansin ng diamond ring na suot ni Kravitz noong maispatan sila sa London. Ang As It Was It maker ay huling naiugnay sa Canadian singer na si Taylor Russell at producer na si Ella Kenny. Habang taong 2024 naman ang mahiwalay si Zoe Kravitz sa aktor at fiancé na si Channing Tatum. Samantala, sa iba pang balita, panibagong achievement na naman ang nakamit ng South Korean superstar na si Jisoo. And this time, hindi bilang Blackpink member, kundi bilang aktres. Nakatanggap si Jisoo ng Madame Figaro Rising Star Award sa ika-9 na edisyon ng Cannes International Series Festival sa France. Para sa singer-actress, isang malaking karangalan ang naturang pagkilala at nagpaabot ng pasalamat. Magunita na nitong Marso, inilabas ang seryeng Boyfriend on Demand sa Netflix na pinagbibidahan ni Jisoo kasama ang K-drama star na si Seo In-guk kung saan ang ilang eksena ay kinunan sa Cebu. Para sa DZRH TV, ito po ni Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para malinghimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.